Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang proteksyon ng overseas Filipino workers laban sa illegal recruiters at traffickers. Kinandado na ng Department of Migrant Workers ang isang training center sa Maynila na illegal umanong nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa. Si Sofia Potenciano, una sa balita. Ipinatigil ng Department of Migrant Workers ang operasyon ng isang umano'y illegal na recruitment at training center sa Ermita, Maynila. Ang kauna-unahang illegal recruitment closure ng ahensya ngayong 2026. Pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak kasama sina Undersecretary Bernard Olalia at Assistant Secretary Jerome Alcantara ang pagsalaki sa Buenas Hotel Services Company na go-opisina sa loob ng isang hotel sa Adriatico Street. Ang findings ng ating surveillance operatives ay nagsasagawa ng recruitment without a license and worse ay nanloloko, nananaga ng kanilang mga aplikante. Ang modus nito is not nila recruitment at training. Okay? For a small fee, relatively small fee, mga 4,500, aakitin yung aplikante for so-called training. So, iti-train yung tao. Purportedly, ipapasa sa training. Pagdating ng pagkapasa sa training, tulad ng mga skills na nandyan sa likod, yes, relations, contest, etc., doon tatagain. Dagdag pa ni Secretary Kakdak, naniningil ang nasabing training center ng libo-libong piso bilang training at processing fees bago i-refer ang mga aplikante sa Alju Manpower Services na umano'y humihingi naman ng hanggang 250,000 piso kapalit ng pangakong trabaho sa iba't ibang bansa. Napag-alaman din na walang sapat na otorisasyon ang Buenas mula sa DMW at TESDA para magsagawa ng recruitment at training. 3 biktima na ang naunang dumulog sa DMW Migrant Workers Protection Bureau na naging daan sa ikinasang operasyon katuwang ang Manila Police District. Samantala, nasa ilalim na rin ang preventive suspension ng Alju Manpower Services mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ito ang unang illegal recruitment agency na ipinasara ng DMW ngayong taon, kasunod ng mahigit 30 closure na naitala noong 2025. Hinikayat ng DMW ang iba pang biktima ng illegal recruitment na makipag-ugnayan agad sa ahensya sa pamamagitan ng kanilang opisyal na social media page, email at hotline para sa agarang tulong at legal assistance. Nauuna sa balitang totoo at laging bago. Sofia Potenciano, alauna sa balita, Congress TV.